Speaking of professional communication, kasi di ba Ryan, minsan kapag ka nasa workplace ka, Ma'am Tony, hindi mo maiwasan yung mga conflict. O kaya minsan may problema kang dinadala sa trabaho mo. So yung emotion mo minsan nagtitrigger na hindi maging magandang pakikitungo mo sa mga katrabaho mo. Paano ba dapat kontrolin yung mga emotions na nagbabother sa'yo para maging professional ka pa rin na workplace? So first is dahil meron ka ng clarity, dahil meron ka ng confidence na ito yung mga kailangan kong gawin, you will now create a legacy. Yung legacy will now control or help you manage na hindi ako basta-basta dapat maalala na emotional. Hindi ako dapat ang impact ko sa tao ay nagbi-build, hindi nagbe-break. Nag-encourage, hindi nagde-discourage. So, it's a process. It's a process. Marami tayong na-experience nung bata tayo na probably hindi natin na-process. Hindi natin naintindihan na bakit, let's say, nagkaroon tayo ng emptiness, nagkaroon tayo ng trauma. Pero pag na-process yan, somehow, magkakaroon tayo ng decision. It's a choice na sa workplace, gusto ko ako yung taong nagre-respeto. Ako yung tao na komportable sila to be around with. And ako yung tao na nagpaalala sa kanya na posible pala ang positive communication. Posible pala ang professional communication.